Sa bawat sulok ng kasaysayan, may mga pangyayaring hindi naisulat sa mga aklat, mga kwentong nanatili sa dilim, mga pangambang hindi mapawi, at mga panaghoy na hindi kailanman pinakinggan. Sa bawat pag-ikot ng panahon, may mga aninong patuloy na sumusunod. Mga paalala na hindi lahat ng nakaraan ay handa nang magpahinga. Ako si Camille Peng at ito ang Panaghoy. Mga kwentong kababalaghang nakaukit sa kasaysayan. Isa sa pinakamalagim na yugto ng ating kasaysayan ay ang ikalawang digmaang pandaigdig. Lalong-lalo na para sa mga kababaihang Pilipino. Kasabay ng pananakop ng mga Hapon ang mga nakakakilabot na kwento tungkol sa bahay na pula sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan, isang istrukturang itinayo noong 1920s. Nakatayo ito sa gitna ng mga palayan at lumang daan. Isang tahimik na lugar na tila nagpapalakas sa mga bulong ng madilim na nakaraan. Ipinatayo ito ng pamilya Ilusorio, isang kilalang angkan sa Bulacan. Bilang malaking bahay bakasyonan na may malawak na lupain at istrukturang kayang tumagal ng mga dekada. Ngunit noong panahon ng mga Hapon, bigla na lamang nagbago ang kapalaran ng bahay na ito. Naging iba rin ang ibig sabihin ng pulang pintura nito. Ginawa itong kanlungan ng mga sundalong Hapon kung saan dinala ang mahigit 100 kababaihan, pati mga bata, upang gawing comfort women. Sa loob ng pulang silid, naganap ang mga pinakamasakit na pagdurusa. Hanggang ngayon, may mga sabi-sabing hindi matahimik ang mga kaluluwang nawalan ng hustisya sa bahay na pula. Sa paglingon natin sa kasaysayan ng gusaling ito, sumisibol ang isang kwentong hindi napasama sa mga aklat. Ngunit hindi rin tuluyang nawala mula sa ilaw ng entablado. Dear Diary, ako si Jelay. Kasalukuyan naming hinihintay ang sundo namin pabalik ng Maynila. Hindi ko alam kung bakit nanginginig pa rin ang kamay ko habang sinusulat ko to. Para bang bawat salita ay may hinahabol ako. Kahapon kami dumating ng best friend ko dito sa San Ildefonso. Sobra na kaming pagod sa thesis. Halos wala ng tulog, puro kaba, puro revision. Kaya nang inalok niya na magpahinga sa rest house nila, hindi na ako nagdalawang isip. Pero pagdating namin, dito ko lang nalaman ang hindi niya nabanggit. Ang bahay nila ay halos katabi ng bahay na pula. Tanaw na tanaw mula sa kanilang rest house. Oo, iyon mismong bahay na pula na puro raw kababalaghan. Pagtingin ko pa lang mula sa sasakyan, parang may dumapong malamig na pumasok sa dibdib ko. Tahimik ang paligid, pero puno ng mga alaala na parang naglalakad pa rin sa hangin. Itong rest house nila ay isang model house at moderno kung ikukumpara mo sa mga normal na bahay dito sa lugar. May second floor, may aircon, may malaking bintana, may malawak na bakuran kung saan tanaw na tanaw mo rin ang bahay na pula. Ang kakaiba lang ay ang antigong altar na may mga puon at Biblia
na hindi angkop sa isang modernong bahay. Pagbaba pa lang namin ng kotse, ramdam ko na ang kaba ng puso ko. Hindi ko alam pero, yung kaba pag may thesis defense ka? Habang naglalakad kami papasok, ramdam ko ang bigat. Hindi ito simpleng, hindi ako sanay sa ganitong lugar. Iba eh, para akong sinusundan ng hindi ko nakikita. Pag-akyat namin sa kwarto na tutulugan namin, binuksan ko ang bintana para magpahangin habang nag-aayos ng gamit. Mula roon, tanaw ko ang malawak na bakuran at sa dulo nakatayo ang bahay na pula. Madilim, walang ilaw. Pero para bang nakatayo siya hindi para magbigay silong, kundi para magsilbing bantay ng lahat ng kaluluwa doon. Habang nakatingin ako, biglang may kilabot akong naramdaman. Para itong mga maliliit na gagamba, napakabilis, napakaliit. Ramdam ko sila. Mula anit ko, pababa sa batok, sa likod, hanggang binti. Halos napaatras ako. Hindi ko ito agad sinabi sa mga kasama ko. Naisip ko na baka pagod lang to. Baka imahinasyon lang o guni-guni. Pero hindi na nawala ang pangamba ko hanggang gabi. Kinagabihan, hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Tulog ng mga kasama ko at ako na lang ang gising at muli akong lumapit sa bintana. Gusto ko lang huminga ng malamig na hangin kahit saglit. Pagtingin ko, nandun pa rin ang bahay na pula. Pero hindi na siya tahimik. May mga ilaw sa paligid nito. Dilaw, mahina, parang lamparang lumang-luma. At habang tinititigan ko, lumitaw ang mga anino ng mga taong naglalakad. Mga lalaki, mga sundalo, nakasuot ng uniporme. Tahimik silang gumagalaw, para bang hindi sila nabibilang sa panahong to. Ang mga ilaw sa kamay nila ay kumikislap-kislap na parang mga bituin na nabahira ng dugo. Kasunod nun, may mga sigaw. Mga boses ng babae. Mga umiiyak, humihingi ng tulong. May palo, umiiyak ng bata na parang pinipilit patahimikin. Hanggang sa nakita kong isang anino na tumatakbo sa direksyon ng aming tinutuluyan. Sinundan ko ito ng titig hanggang sa nawala siya paunti-unti. Sinara kong bintana ng mabilis, halos mabasag. Napasandal ako sa dingding, hingal at parang sasabog ang dibdib ko. Hindi ko na tinignan uli ang labas. At ang nakakatakot, ramdam ko na hindi pa yun ang huli. Hindi ko akalaing kaya pang lumala ang gabi. Pagkatapos kong isara ang bintana kagabi, pinilit ko na lang umupo sa kama at pakalmahin ang sarili ko. Humiga ako sa kama katabi ang aking kaibigan. Nagtalukbong ng kumot at saka pinilit matulog. Pero hindi ko talaga kaya. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti ring lumalalim ang katahimikan. Parang unti-unting binabalutan ng bahay ng isang plastik, makapal, na walang tunog ang makakalabas. Mga alauna na ng madaling araw nang ako'y nakatulog na. O mas tama sigurong sabihin,
sinubukang matulog. Pagpatay ko ng ilaw, doon siya nagsimula. Ang mga gumagapang, nandyan na naman ang kilabot na maihahalin tulad ko sa maliit na gagamba. Noong una, parang maliliit na buhok lang na nakadikit sa balat. Pero habang lumilipas ang minuto, pakiramdam ko, dumadami sila. Mula anit ko, bumababa sa batok, dumaan sa likod, na kumikiliti, pero hindi masaya. Parang libo-libo, parang hindi sila titigil. Lalo kung ipinikit ang aking mga mata. Habang nakapikit ako, ramdam ko ang hangin sa kwarto na naging mabigat. Amoy bulaklak na inaalay sa mga patay. May umupo sa dibdib ko. Mabigat, mainit, buhay. Para akong nalulunod. Pinilit kong idilat ang mga mata ko at pagdilat ko, naroon siya. Isang babae, nakadapa sa ibabaw ko. Mukhang hindi mula sa mundong ginagalawan ko. Ang mukha niya, para bang sinunog at pinalamig. Basang-basa ng luha o kung ano man iyong likido na dumadaloy sa pisngi niya. Ang buhok niya, mahaba at nakalugay. Parang basahan na ilang taon mo nang ginagamit. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan, ang mga mata niya. Pula, parang baga, parang naglalagablab. At habang nakatitig siya sa akin, dahan-dahan bumukang bibig niya. May tumulo mula sa labi niya. Malapot, malagkit, at saka siya bumulong. Paulit-ulit. Gusto kong sumigaw, pero parang may kamay na humahawak sa lalamunan ko. Para akong nakapako sa kama. Naramdaman ko ang buhok niya na dumudula sa braso ko. Parang basang damo. Nag-ipon ako ng lakas. Tinulak ko siya at nang bumagsak siya sa gilid, naglaho siyang parang usok. Pero hindi ang bulong niya. Biblia, batid niya. Napaatras ako at nahulog sa kama. Tumama ang ulo ko at nawalan ako ng malay. Kinaumagahan, nagising ako sa tawag ng mga kasama ko para mag-agahan. Nagising akong nasa kama at hindi sa pagkakaalala kong nahulog ako sa higaan at tumama ang ulo ko sa lapag. Tinanong ko sila kung may naririnig ba sila kagabi. Sabi nila, tahimik daw ang gabi. Tahimik? Kung alam lang nila. Nagpapanggap na lang ako. Baka guni-guni at panaginip ko lang ang nangyari kagabi pero nagkaroon ako ng bukol sa pagbagsak. Kinagabihan, umalis muna ang mga kasama ko para bumili muna ng mga grocery sa bayan. Hindi ako sumama. Masakit pa rin kasi ang ulo ko mula sa pagkakatama nito sa lapag. Kung nangyari nga talaga yun. Lumabas ako at nagpahangin sa bakuran at habang naglalakad ako, natanaw ko muli ang bahay na pula. May ilaw at buhay na uli siya. Unti-unting lumakas ang bulong na parang nanggagaling mula sa mga punong ilang dekada nang nakatayo sa paligid ng bahay na pula. Sumikip ang dibdib ko.
Parang hinihigop ng mga puno ang hangin. Tumakbo ako pabalik ng bahay at tinawagan ko mga kasama ko pero hindi sila sumasagot. Pagpasok ko, agad kong napansin ng isang antigong altar sa loob ng bahay. Ayon sa may-ari ng rest house, nakuha daw nila ito mula sa dating bahay na nakatayo rito bago pa man ito ipagiba para palitan ng bagong rest house. May kung anong lakas ang humihila sa akin papunta sa altar. Hindi ko alam kung ano pero parang kusang lumalakad ang paa ko papunta rito. Noong nasa harap na ako ng altar, may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Hindi to normal na lamig. Para itong kamay na humahaplos. Malumanay pero nanginginig. Ang buong bahay ay parang biglang humihinga. Ang mga pader parang dahan-dahang nagpapalawak at sumisikip. Parang may dumaan sa bawat sulok. May kumakantang kundiman. Mahina, nanginginig. Parang boses ng mga babaeng matagal nang naghihintay. At doon ko siya nakita. Isang lumang Biblia sa gitna ng altar. Makapal ang alikabok, ang papel amoy lumang libro, parang hindi nabuklat ng dekada. Nang lumapit ako, biglang may pinto sa likod ko na sumara ng malakas. At 100 boses ang sumigaw. Napaatras ako, nanginginig. Pero alam ko, kailangan ko tong buksan. Hinawakan ko ang makapal na gilid ng pahina at binuklat ko. May isang nakaipit. Ang lumang liham. Maalikabok, may mancha ng dugo, at parang matagal nang hindi nabubuklat. Ang nakasulat ay Enero 1943. Aking mahal na ina. 2 taon na po ang lumipas mula nung tayo'y pinaghiwalay ng mga sundalong Hapon. Ilang araw po akong naghanap ng pagkakataon makatakas at umuwi rito sa atin, ngunit pagkarating ko sa bahay dito, wala na po kayo. Hindi ko batid ang inyong kalagayan. Dinala nila ako sa bahay na pula. Ilang beses akong pinagsamantalahan. 30 lalaki minsan sa loob ng isang araw. Ang aking mga kaibigan ay pawang patay na. Mula sa kamay ng mapang-abusong mga mananakop. Kami binubuhatan ng kamay. Para kaming mga hayop sa kulungan. Ngayon, ako'y nakatakas mula sa bahay na pula. Dumaan lang ako rito para iwan ang sulat na ito dito sa inyong Biblia. Hindi ko batid kung ako'y makakaligtas, ngunit umaasa ako na balang araw, ibukas mo rin ang Biblia bago matulog at magkikita tayong muli pagkatapos ng impyernong ito. Babalikan ko kayo rito sa bahay pag maayos na ang lahat. Mahal kong ina, kahit hindi ko alam kung kailan muling magkikita, tandaan niyo po, kayo lamang ang lagi kong iniisip nung ako'y nasa loob ng bahay na pula. Nagmamahal, Elisea. Pumalik ako sa kwarto, hawak ang liham. At tinawagan ko uli ang mga kaibigan ko. Sakto naman, pagdial ko, bumukas ang pinto at pumasok sila.
Agad ko sanang ikukwento ang nangyari, lalo na ang mga liwanag at anino sa bahay na pula. Pero nang ituro ko ito at lumingon kami, madilim at tahimik na naman ang buong lugar. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, hindi na muling bumalik si Jelay sa lugar na yun. Naiwan na rin sa bahay na yon ang kanyang diary na may nakaipit na liham ni Elisea. Hindi pa rin natatapos sa mga pagpaparamdam ng mga biktima sa paligid ng bahay na pula pagkatapos nito. Ang mga bahay ay nagsisilbing tahanan natin. Isang ligtas na espasyo na magbibigay sa atin ng kaginhawaan. Ngunit hindi tulad ng nakasanayan ang bahay na pula. Sa pagwawakas ng ating kwento, malinaw na ang nakaraan ay hindi kailanman tuluyang malilimutan. Hindi lamang ito binubuo ng mga nakasulat sa aklat, kundi ng mga panaghoy ng nakaraan na naghihintay mapakinggan. Ako si Camille Peng at hanggang sa muli.